Ito po itsura ng second beast. Mukha siyang tupa, mukha siyang Christian, mukha siyang banal, mukha siyang religious, mukha siyang mabait, pero pag nagsalita, boses dragon, boses demonyo. No, I'm not saying yung boses niya mo demonyo, hindi. Yung power na nasa loob niya, galing kay Satanas din. Pero pag pinakinggan siya ng mga tao, parang, uy, mabait. Uy, maganda, okay to. No? Banal. Pero deep inside, ang nagko-control sa kanya, demonyo din. Parehas sila nitong Antichrist. So, he will claim that he is the Savior and the God of all religions. Ikiklaim nitong Antichrist, sa tulong ng false prophet, magtatandem sila, may unholy trinity, si Satanas, yung Antichrist, at saka itong false prophet. Unholy trinity. Ito yung final battle. Doon sila magsisimula sa Armageddon, no? So, he will claim that he is God, at itong false prophet, sususugan niya yon. Sasabihin niya talagang ito yung Diyos niyo. Okay? He will claim that he is the Messiah, the Christ. He is the Messiah to the Jews and Christians. Orthodox views hold that the Messiah will be descended from his father through the line of King David. He will save the Jews from all their enemies and will gather the Jews back into the land of Israel, ushers an era of peace, and build the third temple. So, ang paniniwala ng mga Hudyo, sa pagdating ng Messiah, itatayo yung templo nila. Kaya nga itong Antichrist na to, gagawin niya lahat ng paraan para maitayo yung templo. Kaso ito, may mga Orthodox Jew na hindi pumapayag na hindi Jew din ang magtatayo ng templo pag Gentiles. Hindi pwede. No? So may mga Orthodox Jew na kailangan na magtatayo ng templo sa Jerusalem, may dugong Hudyo din. So itong Messiah na to, itong Antichrist na to, sa palagay ko may dugong Hudyo. Baka nga galing pa sa tribe ni Judah. Kasi yung Messiah galing doon sa tribe ni David. So, there is a strong possibility na may dugong Hudyo tong Antichrist. Na malamang sa Europe lumaki o pinanganak, pero may dugong Hudyo. Para siya tanggapin na siya ay Messiah, kailangan Hudyo. Para tanggapin na siya yung magtatayo ng templo, kailangan may dugong Hudyo. So, tatanggapin din itong Antichrist na to bilang Christ. Jesus Christ is coming before the great tribulation. Ito po yung paniniwala ng marami na dadating muna yung rapture, ira-rapture tayo, and then darating yung tribulation period, yung Antichrist. So ang ina-expect ng lahat ng Christian, darating si Christ. So pag dumating una yung Antichrist, akala nila si Christ yun. Sino ang mapapaniwala ng Antichrist? E di yung mga Christians. So Jesus Christ is coming before the Great Tribulation. Sabi, many Christians will be deceived by the Antichrist. Kasi ina-expect nilang darating una si Christ. E pagdating ng Antichrist, sasabihin niya, ako si Christ. Ay okay, nandiyan ka na pala. So pwedeng-pwede. No? So, para sa mga Hudyo, siya yung Messiah. Para sa mga Christian, siya yung Christ. Para sa mga Muslim, siya yung Mahdi. Ang paniniwala po ng mga Muslim, merong babalik, merong lilitaw sa huling panahon na tagapagligtas nila. Mahdi. Ang tawag nila dito ay Last Day Redeemer, the Savior of the Muslim. According to them, He will reign 7 years. Tingnan nyo, ang Antichrist po magre-reign ng 7 years. Makikipag-peace treaty siya, sabi dun sa Daniel 7. And Daniel 9, makikipag-peace treaty siya ng 7 years. Ang nakasulat sa Quran, ganun din. He will reign 7 years before the days of judgment. Sakto. Before judgment, 7 years. And rid the world of evil. Tatanggalin niya yung kasamaan. Yung Antichrist, ganun din yung gagawin, no? The Mahdi is from may sabi doon sa mga turo ng Islam. Yung word na hindi to bansa. Community of nation. Kaya nga itong Antichrist, hindi galing lang to sa isang bansa eh. Community of nation. He will born and live to rule 5 or 7 years. Magro-rule siya 5 or 7 years. Sabi pa dito, if one goes to him and says, give me a charity, he will fill one's garment with one's need. Ito po yung Antichrist. Pag lumapit yung mga bansa, yung mga tao sa kanya, tinutulungan niya.
Magpapakita siya ng pawang kabutihan sa simula. Okay? When the Mahdi appears, Allah will cause such power of vision and hearing to be manifested in believers that the Mahdi will call to the whole world from where he is with no postman involved, and they will hear and even see him. By the way, nung sinabi ito, wala pang radyo, wala pang telegrama. So, hindi nila alam kung ano mangyayari in the future. Pero ngayon, possible na to na magsalita rito yung Antichrist o si Mahdi, maririnig ito sa buong mundo. Pero ang iniisip nila may kapangyarihan. So, it is technology o ito ay kapangyarihang himala, kayang gawin na Antichrist to. At nakasulat na to sa Quran. Alam na to ng mga Muslim. He will come out of the world's greatest chaos to save the Muslim. Alam niyo kung bakit may mga terrorism, may mga fundamentalist Muslim? Lalo ang Iran? Nagkikreate sila ng chaos. Gusto nilang guluhin ang mundo para lumitaw itong Mahdi. Dahil paglitaw daw ditong Mahdi, gagawin niyang Muslim ang buong mundo. Ang hindi Muslim, mapipilitang maging Muslim. At ipagtatanggol ni Mahdi yung mga Muslim. Kaya may mga terrorism, gusto nilang guluhin ang buong mundo. At pag nagkagulo, lilitaw si Mahdi. Yun yung purpose ng terrorism, ng mga fundamentalist. Kaya ganun sila kapursige. Gusto nilang dumating na si Mahdi. Sa Hindus, ang Hindus at Sikh, parehong relihiyon na India, iniintay nila yung final avatar ni Vishnu, na ang pangalan ay Kalki. Okay? Kalki is the prophesied 10th avatar of Hindu god Vishnu. The avatar who rejuvenates existence by ending the darkness and destructive period to remove Adarna. Yung Adarna hindi po ibon, kundi ito yung panahon ng kadiliman sa mundo at kasamaan. So darating itong si Kalki, sabi dito, ushering the Satya Yuga o yung parang utopia on earth, peace on earth, while riding a white horse with a fiery sword. Darating itong final avatar na to sa kalagitnaan na nagkakagulang mundo at gagawin niyang maganda uli ang mundo. Ganun na ganun ang Antichrist. Parehas na parehas. At this time of chaos, the final avatar or Kalki, endowed with 8 superhuman faculties, will appear on a white horse. Kalki will amass an army, ito yung gagawin ng Antichrist, to establish righteousness upon the earth. Magkakaroon ng magandang takbo ang mundo and lead the minds of the people as pure as crystal. Itong sabi ng mga Hindus. According to them, he will appear on 2025. Ilang taon na lang. A-appear siya na ipapanganak o lilitaw siya talaga as he is. This week o last week, habang nagre-research ako, may nakita ako sa NASA na tinuro ko nung sa Seven Seals yung asteroid na babagsak. Meron palang nakaschedule na asteroid na babagsak sa 2029 base sa NASA na ang pangalan ay Apophis, ng tawag nila God of Chaos. Sobrang laki. Magkalapit yung date, 2025, 2029. So therefore, marami talagang mangyayari next year, at next year, kung totoo to. Tingnan nyo. I-research nyo po itong mga word na to, baka akala nyo gawa-gawa ko lang. I-research nyo. So he will be Kalki to the Hindus, itong Antichrist. Mahdi to the Muslim, Christ to the Christian, Messiah to the Jew.